Sa pahayag na ating talakay ngayon, nag-emphasize ito sa 5 mga mahalagang bagay na pahalagahan natin sa buhay. Una, pisikal, mental, emosyonal, material, at ang pinakamahalaga, ang espiritual. Itong lahat na mga bagay na ito ay pahalagahan natin araw-araw. Siguro sa inyo dito, merong mga trabaho, no? May mga teacher na trabaho sa City Hall. At yung trabaho na iyon, inalagahan ninyo araw-araw para may makain at maging masaya. Pero dapat nating pahalagahan, mga kapatid, ang espiritual na bagay. Bakit? Kasi ang espiritual na bagay, ito ay nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya sa 5 na binanggit ko, ang pinakamahalaga ang espiritual. Kasi dito sa espiritual na bagay, nagdepende dito kung paano tayo mabuhay magpakailanman. Ano bang ibig sabihin ng espiritualidad? Maganda yung binanggit, mga kapatid, sa ating bantayan sa 2007, Agosto 1, sa paragraph number 3, sabi doon sa bantayan, ang spirituality is a sensitivity and attachment to a spiritual value. Ulitin ko, spirituality is a sensitivity and attachment to a spiritual value. Sa literal pa yan na pagkasabi, yung sensitibo ka ba? Halimbawa, sa mga sister, no? Pag may nilagay tayong mga ointments sa ating mga muka, pag sensitibo yung ating skin, ano mang kadalasan reaksyon? Namumula, minsan nangangati, at iba pa. Kaya ganun din ang ating spiritual, no? Ibig sabihin sa salitang espiritualidad. Ibig sabihin, pag may maganda kang espiritualidad, sabi sa bantayan, is a sensitivity and attachment to a spiritual value. Kapag meron tayong nabasa, no? Meron tayong nabasa, o di kaya may mga narinig tayong payo, o bago mga tagubilin, pag spiritual ka ng tao, wala na tayong question, no? Sunod agad. Sundin agad yung mga natanggap natin na mga payo at bagong mga tagubilin. Kasi, yun ang kahulugan sa taong espiritual. Pag-isuyo, mga kapatid, meron tayong babasahin isang teksto. Sa teksto na ito, dito lang mababasa natin ang salitang espiritualidad. Pag-isuyo, buksan nyo ang iyong Biblia diyan sa Judas 19. Judas 19. Nandiyan na kayo? Ang sabi sa teksto, sila ang mga nagpapasimula ng pagkababahagi, mga taong makahayop na walang espiritualidad. Ano daw ang wala yung espiritualidad? Makahayop, no? Sabi diyan sa teksto. Totoo naman ito, no? Pag ang mga hayop hindi man nangailangan kung bakit tayo mamatay? Bakit nagkasakit tayo? O di kaya, bakit may pandemic? Mga sakuna. Kasi hindi nila kailangan inyon kasi hayop sila. Pero sa teksto, binasa natin, pag ganyan daw ang ating naramdaman, wala tayong pakialam sa mga bagay na iyon. Ano daw? Binanggit sa teksto? Makahayop daw tayo. Kaya masaya tayo, no? Na nandito ngayon. Kasi alam natin na pagpupulo ngayon, gising tayo ng umaga. Ang iba nga siguro, wala pang kain. Kasi, pinahalagahan natin ang espiritual na bagay. Kaya, paano natin masatisfy o masapatan ang ating espiritual na pangailangan? Kung gagawin natin nito, ano ang resulta? Pansinin mo, mga kapatid, ang binanggit diyan sa Mateo 5:3. Kung anong resulta pag sinasapatan natin yung ating espiritual na pangailangan. Mateo 5:3. Andiyan na kayo? Sabi sa teksto, maligaya ang mga nakaunawa na kailangan nila ang Diyos
dahil mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Ay, hindi yung ibig sabihin, no? Pag palaisip tayo sa spiritual, makalangit na tayo. Hindi ito yung ibig sabihin. Ang ibig sabihin nito, pag palaisip tayo sa spiritual, mapapasa atin yung kaharian ng langit. Yung pagpapala na galing sa langit. Kaya nandito tayo, no? Nandito tayo sa pagpupulong na ito para masapatan yung ating spiritual na pangailangan. Gising tayo ng maaga, no? Naligo, naghanda, para mapahalagaan natin yung spiritual na pangailangan. Naalala ko yung kasagsagan pa ng pandemic, mayroong mga area na gigising pa sila ng malaling araw, 3:00, no? Para makasagap ng malakas na signal. Pero kahit ganun ang ginawa nila, masaya sila. Bakit? Kasi sa araw na iyon, nauna nila ang Diyos na Jehovah sa buhay nila. Kaya, paano natin masatisfied ang ating spiritual na pangailangan? May binanggit dito sa Mateo 5:6. Mateo 5:6. Nandiyan na kayo? Mateo 5:6. Ang sabi dito, maligaya ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran dahil bubusugin sila. Ano daw yun? Nagugutom at nauuhaw, bubusugin sila. Ano naman itong gutom? Pag sinabing gutom, pagkain to, no? Di ba? Pag-uhaw, tubig. Kaya ano naman itong espiritual na pagkain at tubig na binanggit sa teksto? Unahin natin yung pagkain, no? Ano itong espiritual na pagkain na binanggit sa teksto? Binanggit diyan sa Mateo 4:4, sabi ni Jesus, kabisado na itong teksto, no? Mabubuhay ang tao di lang sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagkain ay salita ng Diyos para kay Jesus. Inihantulad niya iyon sa pagkain na mahalaga sa kanya araw-araw. At meron pang pagkain na binanggit si Jesus, no? Kung babasahin niyo diyan sa Juan 4:34, binanggit diyan, ang pangalawang pagkain na binanggit ni Jesus diyan, gawin ang kalooban ng Diyos. No? Nakita niyo diyan? Ano ba itong kalooban ng Diyos na isa sa pagkain na inihantulad ni Jesus? Kung babasahin natin yung unang Timoteo 2:3-4, ito ang pagkabanggit. Unang Timoteo 2:3 at saka 4. Dos, tres, at saka 4. Andiyan na kayo? Sabi nito, mabuti ito at kalugod-lugod sa paningin ng ating tagapaligtas, ang Diyos, na gustong maligtas ang lahat ng uri ng tao at magkaroon sila ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Ano daw yon ang kalooban ng Diyos? Maligtas ang lahat ng tao. Kaya tayo, no, bilang mga publisher, ini-encourage tayo palagi na mag-pioneer, no, auxiliary pioneer, no, sa buwan sa Marso at Abril, no, maganda yun kay may promo, lalo na pag panahon ng dalaw, may promo na 15 na hours. Kaya in-encourage tayo kasi yun ang inihantulad ni Jesus na parang pagkain sa buhay niya. Ang Biblia at paggawa ng kalooban ng Diyos ay pagkain para kay Ginoong Jesus. Nalaman na natin kung ano yung pagkain, no? Ano naman itong spiritual na tubig na binanggit sa 5:6? Basahin natin yung binanggit diyan sa Juan 4:14. Juan 4:14. Nandiyan na kayo? Sabi dito, ang sinumang iinom sa tubig na ibibigay ko ay hindi na mauhaw kailanman. At ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal ng tubig sa loob niya na mabibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ano daw yung tubig na sinabi ni Jesus? Kung ang Biblia ay pagkain, ang katotohanan na nasa loob ng Biblia, yun ang tubig na binanggit ni Jesus sa Mateo 5:6. Kaya kapag pinag-aralan natin mabuti ang katotohanan na sa Biblia, makakainom tayo ng tubig na wala ng pagkauhaw. Pero tayo nangangaral minsan
encounter tayo ng mga tao na meron din Biblia sila. Di ba? Meron silang Biblia. Kaya minsan, makasabi tayo na kainom din sila ng tubig. Kasi meron sa sariling Biblia, binabasa din na iyon. Pero ang tubig na iniinom nila, contaminated, no? Bakit masabing contaminated? Kasi ang turo, katotohanan na nalaman sa Biblia, yung huwad na turo sa mga huwad na reliyon. Kaya hindi nila naintindihan yung katotohanan sa Biblia. Busa ngayon, tayo mga kapatid, tinuruan tayo na ang Biblia ay pagkain at ang katotohanan na sa Biblia ay ang tubig. Anong dapat ating gawin? Kaya nga natin itong basahin araw-araw. Kagaya sa pisikal na pagkain, di ba? Siguro sa inyo, ang iba dito nag-agahan na, no? Ang ulam siguro niyo, adobo. Pero pag araw-arawin yung adobo, ano mangyari? Di ba? Nagsasawa tayo, hanap tayo ng gulay o di kaya sabaw. Pero ang Biblia, hindi ito ulam, no? Pagkain ito. Mula pa pagkabata, lugaw, kanin, hanggang tumanda, kanin. Kasi ang Biblia ay pagkain. No? Ganun unang din panahon doon, unang panahon din ng mga lingkod ni Jehovah, mahalaga sa kanila ang salita ng Diyos. Hanggang ngayon, sa atin, bilang mga saksi ni Jehovah, mahalaga sa atin ang salita ng Diyos. Kasi pagkain ito, no? Spiritual na pagkain na kailangan natin araw-araw. So, anong dapat ating gawin sa Biblia? O, kailangan nating basahin ito, pag-aralan, at bulay-bulayin at ikapit. Kagaya sa tinalakay, mga ilang buwan na nakaraan, tinalakay sa bantayan. Habang daw binabasa natin ang Biblia, anong dapat ating gawin? Kasama na daw doon yung imahinasyon at saka aplikasyon. No? Habang binabasa natin ang Biblia, isipin din daw natin na nandun tayo sa sitwasyon na iyon. No? At pagkatapos, magmalaman natin ang katotohanan sa Biblia, ikapit natin, i-aplikar natin. Kaya, ang tanong nito mga kapatid, no, bilang mga saksi ni Jehovah, ilang kayang beses na natin nabasa ang Biblia? O di kaya, kailan na kaya natapos natin pagbasa ang Biblia? May magandang tip mga kapatid para makinabang tayo sa pagbabasa ng Biblia. Unang tip, piliin natin yung mapagkatiwalaang makabagong salin na Biblia. Itong New World Translation. Kasi dito sa ating bagong Biblia, mayroong mga glossary, mga mapa, mga chart, mga indice na makatulong sa atin na mapahalagahan natin ang ating binabasa. Halimbawa naman, ang pangalawang tips para makinabang tayo sa pagbasa ng Biblia, basahin natin yung mga nagiging interesado tayo, no? Na aklat. No, halimbawa, gusto niyang basahin ng awit, hindi kaya ang Esther. Piliin natin yon para maging interesado tayo at makinabang tayo sa ating binabasa. At gamitin din natin yung GW Library app, no? Na kahit saan pwede tayo makabasa o mapakinggan natin kahit saan. Kaya gi-encourage tayo mga kapatid sa ating tapat matalinong alipin na basahin ang Biblia araw-araw, ulit-ulitin natin ng pagbasa. Ang pagbasa din sa Biblia mga kapatid ay para itong pwede natin ika-ilustra ito sa pagligo ng dagat. Kagaya natin makita sa ating unang picture dyan. Oo. Sino ba mahilig na maligo ng dagat? Wala nung pagdagat na white sand, di ba? O paano natin masabi na ang pagbabasa ng Biblia ay parang pagligo ng dagat? O, may example tayo, no? Pwede natin basahin yung example natin isang teksto. Diyan sa Exodo 3:14. Exodo 3:14. Ang pagbabasa ng Biblia ay para daw naligo tayo ng dagat, no? Paano natin masabi? Example tayo. Exodo 3:14. Nakita nyo na? Sabi dito, ang sitwasyon nito, nung pinadala si Moises sa mga kapwa niya Israelita, no? Anong sasabihin ni Moises? Itong sinabi ni Jehovah. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ay magiging anuman na piliin ko." Idadagdag pa niya, "Ito ang sasabihin mo sa mga Israelita. Isinugo ako sa inyo, ni ako ay magiging." Habang binabasa natin yon,
parang hindi natin gaano maintindihan kung ang ibig sabihin ni Jehovah nang isugod niya si Moises. Pero pag itap natin diyan sa ating Bible, sa asterisk, ano bang ibig sabihin ng ako ay magiging anuman na piliin ko? Binanggit diyan, gugustuhin ni Jehovah. Parang hindi pa kayo malinaw, no? Ano bang ibig sabihin ni Jehovah nang sinabi niya kay Moises iyon? Kung itap natin diyan sa ating Appendice A4, tinutulungan tayo diyan sa asterisk na iyan, kung ano talaga ang ibig sabihin ng sinabi yon ni Jehovah kay Moises. Gusto niyang ipaiwatig na ang pangalan, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay ano? Si Jehovah, ang pangalan niya ay nangahulugang pinangyayari niya na maging gayon. Gusto niyang ipaintindi yun kay Moises. Ano? Kaya kung nagbabasa tayo ng Biblia, kagaya sa binasang teksto, pag naligo tayo ng dagat, hindi tayo satisfied. Pero pag itap natin yung mga asterisk, kagaya ng Appendice 4, tutulungan tayo na masisid yung mga mahalagang bagay. Kagaya sa kasunod na picture, no? Kita natin dyan. Ano? Pareha lang sa dagat, pero pag ginawa mo ang pag-tap sa mga asterisk sa tekstong binabasa natin, para tayong sumisid sa dagat. Makikita natin ang mga bagay na hindi natin makikita sa taas. Di ba, pag-uwi nyo, pag maka-scuba diving kayo, di ba, satisfied ang pag-uwi ninyo. Di ba? Nasapatan ang pagligo nyo ng pagdagat. Kaya ganun din ang pagbasa ng Biblia. Para maging satisfied tayo sa pagbabasa ng Biblia, kailangan nating tingnan ang mga appendice, ang mga asterisk, no? Para matulungan tayo na makinabang sa ating binabasa sa Biblia. Kaya in-encourage tayo, no, ng governing body na basahin talaga ang Biblia, saliksikin natin ang mga natagong kayamanan diyan na nasa Biblia, at tandaan natin na ang Biblia ay pagkain at tubig sa katotohanan. Pero baka sabihin natin, nagbabasa man ako ng Biblia. O di kaya, binubulay-bulay ko ito, no? Baka sabihin na okay na ito, naintindihan ko na. O di kaya, sabihin niyo, nandito ako sa pagpupulong, bautismado na ako. Baka sabihin niyo, mabuti ka na. Ay, hindi. Kasi, nagdepende yan sa pagsisikap natin na maintindihan ang katotohanan sa Biblia at pagkapit sa katotohanan nito sa buhay natin. O kagaya sa example, no? Kung isang tao daw na labas-pasok sa bangko, ibig bang sabihin yun, mapira na siya? O di kaya, kung ang isang tao, ang bahay niya nasa tabi ng bangko, ibig bang sabihin na marami na siyang pera? O di kaya, taga-bilyan na sa pera sa bangko, libo-libo ang binilang niya, ibig ba sabihin, milyonaryo na siya? Ay, hindi. Sa ganun din ng paraan, ang pagka nandito natin sa pagpupulong na ito, ang pagbasa natin ng Biblia, at may pribilehiyo man tayo wala, hindi yan ang hulugan na espiritual na tao na tayo. Kundi kailangan natin na gawing matibay o maging lahat ang mga katotohanan na sa atin. Ibig sabihin, kailangan natin ang pagsisikap na ikapit ang mga natutuhan natin sa Biblia. Kaya palagi nating basahin ang Biblia araw-araw. Pero habang binabasa natin ang Biblia, mga kapatid, dapat din tayong mag-ingat, no? Bakit? Kasi ang espiritu ng sanlibutan ngayon, gumagawa na siya ng paraan para mahalangan ang ating puso habang tayo nagbabasa ng Biblia. Bakit ko nasabi yon? Kasi tinalakay nung sa bantayan, Aralin 42 sa paragraph 12, ang ating Biblia, New World Translation, nirevise ito sa mga nadaling maintindihan, no? Pinalitan yung mga salita, pero kasing kahulugan lang. Ang purpose, para maabot ang puso natin. O siguro naalala nyo, sa pag-revise sa ating Bible, idinagdag yung 6 na teksto na nandun ang pangalan ni Jehovah. Ang purpose, habang binabasa natin Biblia, maging mas mapalapit tayo sa Diyos na Jehovah. Pero
sabi ko, mag-ingat tayo. Kasi ang sanlibutan naman ngayon, nag-revise din sila ng Bible sa purpose, hindi mapalapit sa Diyos na Jehovah. Ang purpose nila para maparami ang kanilang mga membro. Kaya, ang resulta, lalaki sa lalaki, babae sa babae, pwede nang ikasal. Ganahan kayo ang mga homosexual nun. Di ba? Kaya, mag-ingat tayo habang binabasa natin ang Biblia. Nakikita natin na kung paano binaliktad ng sanlibutan ang salita ng Diyos para hindi mabasa, hindi sila makakain at makainom sa katotohanan na nasa Biblia. Naalala ko yung isang experience ng isang CEO doon sa Mindanao. Habang siya nangangaral, nagsangyaw, kasi Cebuano, nagsangyaw. Doon sa lugar na iyon, sa Misamis Oriental, naka-encounter siyang isang tao na membro sa ACS. Ano man yung ACS? Yung Sagrado Corazon Senior. Yung mga may anting-antingan ba? Tinawag sa amin doon mga pulahan. Yung tao na yon, meron siyang anting-anting na hindi siya ang bala, lilihis lang sa kanyang katawan. Meron siyang anting-anting na pag matamaan siya, ang bala hindi parang kukubol lang. Ano ba sa Tagalog yung parang kukubol sa katawan lang sa kanya? May anting-antingan kasi siya. May anting-anting. Pero, nung nakausap siya ng CEO, gusto niya ng Biblia. Kaya binigyan siya ng Biblia ng CEO. At nangako yung CEO na babalikan siya sa 3 araw. Kaya pag-uwi ng tao na yon, kasi ang bahay nila mayroong manghagdan, hindi siya habang dala niya ang Biblia, hindi siya makahakbang sa bahay niya. Kaya ang ginawa niya, tinalunan niya yung hagdan. Nakapasok siya sa bahay. First night, binasa niya ang Bible. Habang binabasa niya, hindi niya mabasa ang Bible kasi yung mga litra nagbaliktaran. Ang sunod naman gabi, babasahin naman sana niya yung Bible, hindi nagbaliktaran ang litra, pero ang mata niya naman, nag-steady lang. Hindi makasulong. Pag 3 araw, binalikan siya na CEO kasi yun ang pangako ng CEO, babalikan. Tinanong niya ang yung tao, nabasa mo na ba ang Biblia? Sa tanong na iyon, ang balahibo sa kanyang katawan, tumayo. Kasi hindi talaga niya nabasa ang Biblia. First na binasa niya ng CEO, ang awit 83:18. Doon, nabasa ng isang tao ang teksto sa Biblia. Kaya, nakita natin, na minsan gagawa si Satanas, na hadlangan tayo na hindi natin mabasa ang Biblia. Ang tao na yon, meron siya mga anting-anting na hindi matablan ng bala, pero sa isang teksto lang sa Biblia, natamaan ang kanyang puso. Naabot ang kanyang puso. Bilang resulta, para madali ang kwento, naging saksi ni Jehovah. Kaya tayo ngayon, habang tayo mga lingkod ni Jehovah, mag-ingat tayo sa pagbabasa ng Biblia. Lalo ngayon, high-tech na ang ating, na meron ng gadget. Baka gusto nating basahin ang teksto sa linggo na ito. Open tayo sa ating workbook. Pero minsan, hindi na workbook ating ma-open. Facebook na. Kaya mag-ingat tayo. Maganda yung binanggit sa ilustrasyon ni Jesus. Kahit nagsisikap tayong turuan ang ating mga Bible study, napansin natin na matalino naman yun ang ating Bible study. Pero hindi pa rin sumulong. Matagal na ating Bible study pero hindi sumulong. Pansinin niyo mga kapatid, yung binanggit diyan sa ilustrasyon ni Jesus sa Mateo, kagaya ang mga tao, minsan, sa binanggit dito ni Jesus, sa Mateo 13:3-8, natalon tayo sa 19 hanggang 23. Mateo 13:3-8, talon sa 19 at saka 23. Itong sabi, nagturo siya sa kanila ng maraming bagay sa pamagitan ng ilustrasyon. Sinabi niya, isang magsasaka ang lumabas para maghasik. Sa paghasik niya, ang ilang binhi ay napunta sa tabi ng daan at
dumating ang mga ibon at inuubos ang mga ito. Ang iba ay napunta sa batuhan kung saan kakaunti ang lupa at tumubo agad ang mga ito dahil hindi malalim ang lupa. Pero nang sumikat ang araw ay nainitan ang mga ito at dahil walang ugat, nalanta ang mga ito. Ang iba naman ay napunta sa may matitinik na halaman at lumago ang matitinik na halaman at sinakal ang mga binhing tumubo. Ang iba pa ay napunta sa matabang lupa at namunga ang mga ito. May namunga ng 100 ulit, 60 ulit, 30 ulit na mas marami kaysa itinanim. Sa 19, kapag narinig ng isa ang mensahe ng kaharian pero hindi ito naintindihan, dumarating ang masama at inagaw ang nahihasik na sa puso niya. Ito ang nahihasik sa tabi ng daan. Kung tungkol sa isa na nahasik sa batuhan, ito ang nakikinig sa mensahe agad na tinanggap iyon ng masaya. Pero hindi ito nag-ugat sa puso niya at nanatili lang ng sandaling panahon. Pagdating ng mga problema o pag-uusig dahil sa mensahe, agad siyang nawalan ng pananampalataya. Kung tungkol sa isa na nahihasik sa may matitinik na halaman, ito ang nakikinig sa mensahe, pero ang mga kabalisahan sa sistemang ito at ang mapandayang kapangyarihan ng kayamanan ay sumasakal sa mensahe at ito ay nagiging di mabunga. Kung tungkol sa isa na naihasik sa matabang lupa, ito ang nakikinig sa mensahe at naintindihan iyon at talagang nagbubunga ito. May mga namunga na 100 ulit, 60 ulit at 30 ulit na mas marami kaysa itinanim. Anong punto doon sa tekstong binasa natin? Minsan daw, ganun din ang kalagayan ng ating mga Bible study. Sinabi ko kanina, matagal na silang Bible studyhan pero hindi pa rin sumulong. Kasi, ang puso nila, kagaya sa ating makikita dyan sa sunod na visual aids. No? Yan. Diyan sa ating visual aid, kadalasan yung tinatawag na permafrost. Makikita yan sa South Pole, sa North Pole, sa Alaska, sa Ireland, sa Greenland. No? Diyan sa permafrost, bakit tinawag yan permafrost? Kasi permanenteng frozen. No? Kaya tinawag siyang permafrost. Diyan sa lupa na diyan, wala tayong makikita ng mga lalaking puno. Anong dahilan? Kasi sa ibabaw may lupa, sa gitna may tinawag na ice waves. No? Yung namumuong yelo. Kaya ang mga ugat hindi makatagos sa ilalim ng lupa kasi inahadlangan ng namumuong yelo. Ganon din ang puso ng mga Bible study natin minsan. Matagal nating inaaralan, pero hindi pa rin sumulong kasi meron pang mga huwad na turo na nasa kanilang puso. Kaya ang dapat nating gawin. Bilang mga nangaral ng Biblia, sikapin natin matibag. No? Matibag yung parang ice waves sa puso nila. Para yung katotohanan na ating ipaabot sa kanila, maabot sa kanilang puso at tutulong iyon sa kanila na sumulong sa espiritual. Kaya sa pahayag na ito ngayon, tinutulungan tayo na maging palaisip tayo sa espiritual. Anong dapat natin gawin sa pahayag na ito? Basahin natin ang Biblia, bulay-bulayin, i-imagine natin, tingnan natin yung mga cross-reference diyan sa Biblia, mga glossary, mga footnote, mga mapa, diagram at iba pa. No? At pagkatapos natin mabasa ito, ang katotohanan, kailangan nating ikapit sa puso at isipan natin, sa ating sarili. At kung masatisfied na tayo, masapatan ang ating spiritual na pangailangan, anong dapat natin gawin? Tulungan natin ang iba, mga kapamilya natin, mga kamag-anak, na maging palaisip din sila sa espiritual. O kagaya sa sasakay tayo aeroplano, di ba? Pag sasakay tayo sa aeroplano, mayroong mga mungkahi, train, kung halimbawa may emerhensya, anong dapat gawin? Pag may emerhensya, anong dapat gawin? Dapat nating ikabit ang mask una sa sarili natin bago sa iba. Di ba? Yan ang turo sa atin. Kaya ganon din tayo, no? I-satisfied muna natin, sapatan muna natin ang ating sarili sa espiritual na mga bagay. Pagkatapos, tulungan natin ang iba na sila din maging palaisip sa espiritual.
Kaya tandaan natin sa introduction kanina, ano yung salitang espiritualidad? Sensitivity. Spirituality is a sensitivity and attachment to a spiritual value. Kung ano ang ating natutuhan, kung ano ang ating narinig, kung ano mga tagubilin na ibinigay ng tapat matalinong alipin, hindi tayo maglinangan na sundin iyon para iyon sa ating kabutihan. Kaya sana, sa pahayag na ito, matulungan tayo na maging palasip spiritual para ang pagpala ng kaharian ng Diyos ay mapapasa atin.